Ang galing, alam niya paano. Malasa. Masarap talaga. Ano sir, Compare kain sa tayo ano. ulit? Kasi, kaya ko pinapakita to tita. Kasi nga, ito matanda na. Established Ano, sir? na talaga siyang Kain po. tayo ulit, sir. Kasi doon sa Ayan, suba kain po, tayo ulit. pinupro namin. Mababa lang po. Biniyak para sa atin, tapos hindi Oo, tayo na kakain. pwede siyang lumaking ganyang Parang kalaki. nara, no? Opo, ang laki. Paano nyo kinukuha yun sa taas? Umaakyat po. May umaakyat po. Trisha po umakit ka? Huwag lang may mahuhulog, gano'n. Oh, pag biglang humangin, tita, patay tayo dyan. Kailangan nakahilig. Yeah! Nakalimutan ko isuot yun. Yung minsan yung Kanya-kanya. pinaukan lang. Di ba? Yung aking bookkeeper, sa totoo lang ha, nasa sasakyan. Nagbabiyahe sila papunta ng Batangas sa resort. Ang maganda, Sir Buddy, doon sa may bungad na suha. Okay. Parang sugit ah. Ano, Sir Buddy, okay? Go. Para ano lang. Survey May natin comparison yung ano. tayo. Usok. Opo. Fertilizer. Oo. Parang ano, pang ano siya. Tapos pang Tita, pang... Ano? ng insect. Oo, ganon. Mahihilo, ano? Kasi yung mga stainless steel. Ay, okay lang ba yung uso? Pero ang just stainless di, okay lang. Okay lang po. Kaya ng stainless. Tapos may particular wood ba na kailangan? O Wala naman po. basta usok lang. Gusto ko lang. Isa pong naaral namin sa durian, di ba nagkakaano po siya parang turok? Parang bata pa lang po pala, yung bata, yung pagka-flower po, tapos buo, yung ganyan turok, dapat po pala napapausukan yon para bata pa lang hindi na siya maturok. Kasi, di ba po pag ganyan, hindi wala na siyang flower, so hindi na siya pupuntahan ng bees. Pag yung pagkabuo po, yun, pwede daw pong pausukan para hindi matusok. Isang mga observation lang naman po. Oo. Hindi naman pwede malagay dito ng panghuli ng insect. Yun, oo, yung Insect lang yung nadikit. Mahuhuli yung bee. Ay, yung mga ano po, trap. Yung trap, Hindi po kami pwede. nagamit, no. Mahuhuli talaga nila. Kasama yung bee matatrap. Hindi po. Kaya wala kami yung mga nakalawit po na yellow trap ba yun? Yun, tita, yung sinasabi ko. Di ba sa kapitbahay niyo po? Bawal nga pala yun. Ayun po. Para ano. Ano, Sir Buddy, balik Okay, na tayo let's sa go. suba. Para Let's go. at least nakita na natin. Sige po. Tara. Tita, balik na tayo sa suba. Kasi naliligaw eh. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Yun nga, tita, kaya hindi namin alam yung variety na yan. Kaya di ba tanong ako ng tanong sa Thailand? Hindi daw mabaho. Hindi, after eating, di ba? Hindi na siya naamoy. Hindi na siya naamoy pagkatapos kumain. Saka maganda, tita, hindi kasabay sa Davao. So, yung Luzon, mga nagtanim sa Luzon, hindi makikipagkompetensya sa Mindanao. At Punta ka ng Davao. sila, Sir Buddy, may mga napuntahan din po sa Santa Maria ng mga durian po. Hindi po, Laguna. Diretso na tayo din. Sige, diretso na tayo. Ayoko. Dire-dire. Nasa isang mic ka. Doc. Hello, ma'am. Hello, ma'am. Hello, Doc. Ay, hello, ma'am. Hello, ma'am. Hello, ma'am. Hello po. Yung agribusiness, oh. Hello po. Hello po. Mini reunion? Reunion. Reunion. Sa kabilang farm, kabilang site nila. I'm here! Nakabili na kayo ng coconut?
Kay Sir Del? Sir Delphin yun ko kukunin, sir. Kay Sir Delphin ngayon? Ngayon, Magkikita oo. ngayon ni Sir? Hindi na, nasa Antipolo sir. Pero yung isang nakuha ko, sir, yung aromatic coconut tea. Pero referred din ni Sir, Sir Del ang nag-refer? Rivera, yung FBR lang ka, sir, ngayong ang delivery. Kina Parating Ben sa na ngayon. Leyte? Oo. Kahapon umalis. Oo. Hintayin na lang namin mamunga. Kay Sir Joel Frago, yung RX rambutan. Nasa nursery Nakarating na. Oo. Bilis. Kompleto. Bilis talaga. Parang mas maingay ngayon, Maging ano na. Comfortable. Sa mga ganyan, yung mga susuot yung Kaya kailangan lang, laging malinis. Si tatay nga, ba't nagdala ka ng ano mo? Oo, pamalo. Ako, hindi sisigaw na lang ako ng malakas. Ito, Sir Buddy, hindi ka Ay, na. balimbing ko. Ayan, balimbing mo nga pala. Hindi ko napakita ka. Para mamaya, sila na lang, natin. Pero ang dami din pumunta. Kasi ano, Marami pang darating? si Ma'am Sel na lang po. Okay. Gitna po kayo. Onti pa po. Tapos lapit pa. Lapit pa onti. Parang Yan. naloko tayo ni Sophie. Sobrang. Yan. Tapos onting urong. Yan. Ayun. Ayan, okay. Gusto niyo, sir, isa ako na lang magawa. Ikaw na humawak. Sige, para- Tapos ganun na lang. Ah. Diyan, gitna. Ayun. Hello? Or, Hindi kami sanay sa or, May yun kaya, interview para hindi tayo mapagod. Ang awkward din nga. Awkward, no? Okay lang po, parang may mic eh. Hello? Okay. Alright. Pakilala muna kayo at asan tayo ngayon. Ba't ka nahihiya? Gusto mo ba? Hindi ko alam. Gusto mo mag-vlogger, di ba? Start eh. Sige. Okay. Hi, I'm Tresha. And I'm Bella. Welcome po sa Sayonara Bee Farm sa Barangay Suba, Mahayhay, Laguna. Ayan. At natapos na ho tayong mag-tour kanina. At ang highlight ay talaga orchard, anything na flowering, at saka yung bee. Apo. Stingless bees po. Sige, bigyan nyo kami ng konting background about dito sa farm. Yun po. So, mapapakita naman po sa video na nag-tour kami dito. So, lahat po ng nakita nyo sa video, kami po personally ang nagtanim dito. Kasi ito pong lupa na to ay nakuha po namin na walang ni mga fruit bearing po. So, from 2017 up to now po, dahan-dahan po namin itong dinidevelop. Tapos dahan-dahan din po namin pinapalakas yung mga colonies ng stingless bees namin. Tapos, kadagdaga. So yun, winwork on po talaga namin yung bee pasture para mas maganda yung pollination. Food supply po para sa bees. So yung ang main na business model ng farm ay bee or orchard? Fruits and bees. Yun talaga, magkasama Yun po talaga. Okay. And sabi nyo, ano ang mga challenges dito sa bee farming o bee culture? Isa pong mga challenges siguro, kung mainipin kang tao, Hindi bagay sa'yo to. hindi bagay ito sa'yo. Lalo na kung ikaw mismo nagtanim. Sabi nga nila, patience is a virtue. So kapag may tinanim ka, may aanihin ka, dapat matyaga ka lang sa ginagawa mo. Tapos passionate ka eh. Kasi pag gusto mo yung ginagawa mo, hindi mo mapapansin yung 6 years, yung 7 years. So along the way naman, lagi kang may matututunan sa mga experiences mo eh. So ikaw from Manila to province, anong pwede mong anuhin? Bale yun, parang ang challenge kumbaga is yung in terms of like sa bees, yung sa pasture nga. Kailangan you make sure na talagang develop yung place before you Maglagay ng incorporate stingless Yung bee, bees. Ayan. Kasi isipin mo, parang tao lang din sila. Anong kakainin nila? So yun, syempre pag nagutom, mamamatay sila. Aalis sila. Kahanap sila ng ibang food. So, isipin nyo rin na rin sila, important din sila sa lugar nyo and sa pag biodiversity.
Bale, bonus na lang yung honey na nakukuha Oo, sa na kanila. nabibigay nila sa atin. So, yun. Okay, so before, let's say for example, i-mention nga na kailangan mo na mag-establish ng pasture nung kakainin ng bees, no? So, assuming na mayroon na tayo nun, ano yung first step? Kunyari po meron na tayong mga tanim. Siguro po, kung mag-incorporate kayo ng bees, padahan-dahan po, wag isang baksak. Siguro, mga isa, dalawa muna, observe nyo yung colony. Dalawang colony. Observe nyo po muna. Kung lumalakas, kung nakaka-produce sila ng honey, saka po magdagdag. Kasi sila rin makakapagsabi kung enough na ba yung food, kung kulang yung food nila. So, yun po. Dahan-dahan lang. Wag talagang magmamadali po. So, abang nag-aaral ka, start small. So, habang nagiging expert ka, probably parami rin yung pasture. So, titingnan nyo kung paano mag-a-adapt yung colonies. Okay. And we're referring to the stingless bee. Yes. Apo. Anong advantage na stingless bee? So sa stingless bee po kasi dahil maliit po siyang bee, yung mga fruit-bearing trees po na napakita natin, di ba maliliit din po. So saktong-sakto siya sa mga pagpo-pollinate. So yun, maganda siya for pollination, yung mga bees talaga. Saka sabi nga nila, di tayo mabubuhay kung walang bees kasi mamamatay lahat to. Kasi sila talaga yung tumutulong sa atin. And maganda sa kanila is low maintenance sila. Unlike low maintenance. other variety Species, species. When you say low maintenance, anong ibig sabihin nun? Kasi yung mga iba pong variety, kunyari, weekly nagche-check po ng mga mellifera po. Pero ito pong stingless, kahit every 3 months lang po, pwede nyo silang i-check. Kailangan lang po talaga i-maintain yung cleanliness ng paligid niya. Para talaga silang Pinoy. Sobrang sipag. Noipi all the way! Oo, basta tamang pagkain, hindi na initan, masipag yan. Masipag yan. Okay. Okay, so let's say gusto kong interested akong into stingless bee. Okay, sabi mo nga mag-start small, 1 to 2 colony. Okay. Ano yung mga management doon? So, ang management lang po, syempre, una po, bibili kayo dun sa legitimate mga may-ari ng bee farm para yung colony, ma-sure na ma-assist kayo and mabigyan kayo ng proper way or kung paano talaga alagaan. So, ma-assess din nila kung pwede ba talagang lagyan doon or hindi. Nasa sa kanila namin para paano kayo turuan. Para ma-prep nyo yung lugar nyo. Ayun, maayos din po yung lugar. Tapos ma-check kung enough ba yung food source. Ganun po. Kasi importante rin po, ito swerte po kami kasi wala na po kaming kapitbahay. So what if yung kapitbahay mo nagtatanim tapos nagsispray ng chemical? Yun, iisipin nyo din po yun. So yun. Pero ang flight distance naman po kasi niyan is 500 meters. So, maaaral nyo din po yung radius ng kapaligiran niya. So, pwedeng nasa gitna siya nung property Opo, para hindi siya makalabas dun sa 500. Opo, yun po. So, nasa discarded na po nung nung magtatayo ng beef. Okay, bukod doon, exact location inside the farm, paano pinipili yun? Yun, shaded area. Shaded. Shaded Okay. area. Kaya malaki yung pasasalamat namin sa UPLBB program kasi kasi nung sila una, nagturo nun. walang kapuno-puno. Oo, So, dito. bilad sa araw. Bilad po talaga yung mga bees. As in, maling-mali yung paano namin alagaan. So, nung sila, Dok, collapse daw yung bees. At yun, nung nag-adjust yun, dahan-dahan na pong lumalakas. So, walang intervention at all. Basta nabigay mo yung shade, nabigay mo yung food. Walang intervention? Wala po. Sa amin po, wala po talaga. As in, Wow. Low maintenance lang po talaga. And tuwing kailan let's say, gaano katagal yung colony before pwedeng mag-harvest? Kami po, once a year lang. Once a year. Anong buwan yun normally? Dito po kasi ang tag-init po sa Mahayhay, naglalaro ng after Holy Week, April, ganun, April. Kasi minsan may ulan pa po ng March eh. Pero minsan naman po pagka may init na yon, pwede nyo na po i-check, tapos tingnan nyo muna po yung mga colonies na parang nagpo-produce na ng honey. Tapos pwede nyo pong balikan after ilang weeks. Kasi hahabulin nyo rin po yung flowering seasons ng mga fruit bearing eh. Okay. Diba Paano malalaman na pwede na palang mag-harvest? Pag punong-puno na po yung taas. Chine-check po talaga. Paano Pwede po malalaman tayong yun? Mamaya ipakita natin. pwede. Magsusuot Sige, lang sige. po tayo ng bee suit para kung sino pong mga gusto makakita. Ay, mamaya dun sa group na.
Sige, pwede sa rin group. po na yan. Kasi konti lang po yung bisot. Adi audience ng iba. Kaso baka, Baka Yung gusto lang talaga lumapit. Okay. Baka mailang sila kasi kumakapit po. Okay, talaga. gaano nakalaki yung colony ninyo? Nasa 700 po na yun. Wow! Pero nag-start po kami from 1.5. Tapos nag-collapse po yung kalahati. Kasi nga mali po yung management namin. Oh, I see. So, yun po, hindi na po kami namamatayan sa 700. Mm-mm. Pero ano po yun, Sir Badia, siya, distribute Sa siya. iba-ibang form. Mm-mm. Kasi meron pa Five- tayong five isang location kanina. Tapos meron pa rin pong iba. Mm. Kalat-kalat. Pero yung mga nakatanim po halos pare-pare. Okay, ilang hectares may pinag-uusapan natin? Namamanahin mo. Dahil kumakain ka na ng durian. Sabi ni sir, ang anak daw niya na kumakain ang durian na ay bibigyan ng mana. Kailan sila kumain ng durian? Yun po ay tanong nyo na lang po kay tatay. Siya nakakaalam. Kasi tiga-ikot lang po ako. Okay. Sige, so gaano kadaming honey ang na-harvest ninyo every April? Kasi po kami, ang practice namin, kinukuha lang po yung punong-punong box. Mm-mm. So, sa punong-punong box po, mga nasa 1 liter po siya. 1 liter. 1 liter. So, kung mga nakakuha ka ng mga 10 box, edi 10 liters po. Hindi po kasi namin talaga sinasagad eh. Hinahaya. Gusto lang po namin talaga yung talagang puno, saka lang po kami mag-harvest. bonus na lang talaga. Oo, talagang. Hindi po namin talaga pinapuwersa kasi na yun pa lang po sila parang lumalakas eh. So, hinahayaan lang po namin. At tines kayo ng UP, PNRI, Opo, at kayo ay nakapag-submit. pasado na 100% Pure non-adulterated ang inyong honey. Pure po, 100% po. Yan po. So, dapat mahal. Dapat, Yan po. di ba? Kaya, ano po, quality naman po. Okay. So, saan kayo nagbebenta ng honey? Dito po, may message lang po. Sa Facebook page or Instagram. Tapos, kung po, sa Manila, pag may lumuwas po, pwede namin dalhin. Tapos, pag around the area, pwede naman po daanan or mag-meet up. Kumusta yung considered na ba na business ito o hobby pa rin? Palabas pa po lahat ng pera. Wala pang papasok, kaya hindi pa negosyo. Ano ba to? Okay. Love pa lang po to, love. Okay, Love okay. Passion. Bubunga rin yung love na yun. So, investing Wala pa pa rin pong stage. ROI. Okay. Mga kailan kaya yan? You think? Parang swerte kayo eh. Sana by next year. By next year. Or okay. next 2 to 3 years. 2 to 3 years sana from now. makabawi na. Ano ang expected na ROI by that time? Uy, mo naman ganun sir. May ganun talaga. Balik na lang kay Sir Bud. Balik na lang tayo. Para pa natin. But one thing for sure, magiging magandang negosyo to. Sana po. Okay. Naniniwala po kami. Ay, well, bata pa naman kayo. Oo. Siyempre, mas bata kayo, Sir Bud. Okay. So, anong plano nyo? Palalakihin nyo to? Ay, pag nagka-budget po, pag open na po sa public yon, farm tour po, tapos gusto po namin i-educate talaga yung mga tao about stainless bees and yung native natin, kasi nakakalimutan natin eh. Tapos, educate, tapos magbukas din po siguro ng mga cafe kasi malayo din po to. Siyempre, gutom din malalim sa biyahe. Tapos pag nagka-budget pa po, accommodation, ganun. Uy, agree na rin po Unti-unti. But ang nagustuhan ko dito sa farm nyo, very natural, no? Hindi kailangan i-landscape as it is yung terrain, yung itsura niya. At sabi mo nga, ang importante lang yung pathway, ang malinis. The rest, kaya mo dyan na masukal kasi part yan ng system. Habit apa. Magaling. Yeah. Thanks, Sir Bud. Oo, ganun lang po. Basta pag nag-bee farm, ahayaan nyo lang So po. pwede rin kayong pwede na rin kayong puntahan, yung mga gustong mag-start, pwede na rin sila magtanong sa inyo. Pwede naman po. Basta schedule lang po. Message lang po. Pwede rin kayong magbenta ng colony. Hindi pa. Gusto po muna namin tingnan kung saan po ilalagay. Saan mo pupunta, Oo, kasi sayang naman po. Oo. Hindi nagmamadaling kumita. Hindi, inisip po namin yung welfare ng bees. Okay. Okay, ano ang mga
pwede nyong i-share sa mga audience natin na nagpaplano? Kasi maganda itong setup kasi it's 100% organic. Yung orchard ninyo, 100% organic, di ba? At pati yung mga native species, no? Like lagundi na, nakakalat-kalat lang yung mga lagundi, yung mga Katmon po. ayan, katmon, yung nara, yan. So, kalat-kalat lang sila rito. Okay, ano ang pwede mong, let's say, best practices siguro na gusto mong i-share sa audience natin? Marami nang na-extinct. So, gusto namin na makilala nila yon and ma-inspire sila na, yun nga, one day, if gusto nila magtayo ng farm or to even start, meron silang inspiration, kumbaga, na posible siya. Saka may pera sa farming. May pera. Mag-iintay ka lang. Kasi hindi nila nakikita. Huwag kang maiinip. Yung value ng sa kung ano meron yung parents. Saka mas masarap ang buhay sa ganito. Maganda yan ang sabi mo. Na yun pong pandemic, mas na-appreciate natin ang nature. Mas natin na masarap mabuhay sa simple lang. Hindi masyado basta peaceful lang. Oo. Wala kang ibang Ilang taon ba kayo? edad ko sa'yo. Ay, ilang taon yun? Kasi para encourage natin yung mga kaedad nyo, di ba? Ako po ay 20 years old plus 15 years of experience. Ako po, 10 times 3. Relatively still young for farming. Okay, bakit kayo nagtsatsaga or bakit nyo trinay ang farming na ganyang edad pa lang? Good question, Sir Buddy. Thank you for that wonderful question. Thank you for your wonderful question. Hindi ko Miss Universe pala itong interview. Ako, Sir Buddy, personally, nung namatay yung mommy ko, dun ko na-realize na importante talaga ang buhay. Ako, totoo lang, happy-go-lucky po talaga ako nung bata ako. Pero nung nakita ko na healthy siyang tao, pero namatay siya sa cancer, parang gano'n na lang pala ang buhay. So, sa akin, yun, nung tumira ako dito, kasama sila tatay, parang sabi ko, mas na-enjoy ko yung buhay sa probinsya talaga. Tapos yun, dun ko rin nakita na, mahilig pala ako magtanim. Ito pala gusto ko. Tapos talagang learning process siya sa akin. Kaya parang para sa akin, never too late kung gaanong edad mo mag-start. Basta mag-start ka. Basta mag-start. Kung gusto mo talaga siya. Kasi ikaw na talaga may in love sa ginagawa mo. Kikiligin ka sa mga Oo, bunga. kaya yun sa nga mga ako. tinanim mo. Pag namunga, kinikilig talaga ako. Kasi, shit, tinanim namin to. Tapos na yun, ayan na. Nakakain mo na. Oo, nakakain mo na. Basta, wag lang talaga mainip. Kasi na yun, gusto lahat mabilisan eh. Isa siyang pero talagang totoo yung sinasabi na matatanda na wag kang maiinip eh. Maniwala tayo sa mga Sir Buddy. Sabi nga ni Bella, maggagawa daw siya ng YouTube channel niya para sa mga bata. Kasi ako para sa mga matanda. Ako baka na si sir. Oo, ito naman. Si Bella ay communication major. Okay? Yeah. Ako naman, siguro from city life to, as in, probinsya farming, na-realize ko na there's more to work than, parang, yun nga, earning money. Like, just by looking at this, parang yun nga, ang yaman mo na. Ayun, parang, ang dami mong pwedeng pagkakitaan, pero why don't you put it dun sa, in a good, what do you call this? Sa good investment, kumbaga, which is farming, nature. So, ayun, parang kumikita ka ng pera pero stressed ka, nasa polluted. Ibang-iba pagka nandito ka sa probinsya. Parang yung comfort mo, yung peace of mind, yung serenity, yun lahat. Siya, priceless. Hindi mo siya mapapalitan. At ang maganda, Bella, bukod sa communication major ka, at the same time, online marketing expert, di ba? So, eto na ang naghihintay para i-promote mo. Ayan po. So, Di ba? tinatrabaho po na. Pre-nature. Hayaan mo na siya, Sir Buddy. Tayo sa farm tour. Kaya ko tuturo. Siya na sa mga computer. Trisha, ano naman major mo? Eduk.
Okay. So, ano ako, early childhood. Okay. Kaya nga niloloko ko ng mga ni tatay, hindi mo naman nagamit yung degree mo. Nursery. Sabi ko, may nursery ako, halaman. Kaya naglolokohan kami. May nursery naman ako. I hope soon may open nyo na sa public kasi as it is maganda na yung farm. Hindi kailangan yung super manicured. Iba yung market na. But itong farm ninyo iba rin yung market. Saka talagang, ito na yun. Walang Ito na yun. halong ano. Ito yun, ganon. Simple lang, ganon. Yun po. Alright. Anything else na gusto nyo i-share bago tayo makipagkwentuhan na sa mga kasama natin sa Thailand kasi reunion natin ngayon. Sana pa nag-open kami, bumalik ulit. Bisita po Bisita kayo. ulit kayo. Tapos, Contact details. contact ko. And you can reach us through Facebook or Instagram, Sayonara Bee Farm PH. Open naman po kami basta mag-message po kayo. Mag-message. Nandito po kami sa located sa Mahayhay, Laguna. Yeah. Barangay Suba. Malapit sa Malapit Manila lang to. 3 to 4. 3 to 4 hours lang. Na-drive. Oo. Alright. Alright. Thank you so much. Thank you po. Ayan. Ano yung sinasabi nyo? Gawin na natin. Sumama ka Magpalit kaya tayong t-shirt para iba na Ang baho na natin. Hindi, palit lang. Ikaw, ako na mag-gray. Ikaw, Go. Go. Parang Sige. ikabit natin para hindi ikaw na ikabit. para hindi awkward, no? Marketing nyo to, no? May marketing, gagawa sila marketing video, ma. Ayan. Dagdag ka na lang input. Sige. Kaya mo yan. Spill ba to? Sige. Dapat gitna si Ate Benes. Okay. 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 Go. Wait lang, medyo dati urong ka onte. Yan. Naki-mic ka. Nakigamit. Nakigamit pa yan. Onti pa. Okay na. Ay, sorry na sobrang onte. Ayan. Okay. 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 Hi! So, ngayon kasama natin si Sir Buddy of Agribusiness How It Works. So, Sir, we just want to know, paano nyo nasimulan yung Agribusiness How It Works? Okay. It started kasi na way back, yung communication major din kasi ako. So, nung nag-start akong mag-work sa TV, ang naging shows ko ay agriculture. So, wala akong kalam-alam sa agriculture, no? Kasi nung high school kami, yung school namin is a public school na may elective. Pag lower section ka, ang elective mo, farming. So ayaw namin mapunta doon. Kasi parang ang tanga-tanga mo pag farming elective mo. Makikita ng tao, ay nag-farm siya. Bobo yun. So ganun. So talagang wala akong ka-idea. Nung nag-work ako, doon ako na-expose, nagta-travel ako buong Pilipinas, tapos nakikita ko yung mga farm, tapos naiinggit ako. Naiinggit talaga ako sa anyayaman ng mga may farms. So yun, hindi ko na malaya na magsalita ako. Pag may nakausap kong tao, akala nila agriculturist ako. Naging ganun na yung language. Tapos nung nalipat na ako natapos yun, mga 7 years yun, doon sa work na yun. Tapos nalipat na ako ibang network, nag-concentrate ako sa editing, ganyan. Tapos nung uso na yung online marketing, maaga rin ako sa online marketing. Tapos, nag-iisip ako ano ang pwedeng content online. Tapos naisip ko, bakit ako mag-iisip ng iba pa? Merong agriculture na naintindihan ko na. So, I might as well i-recycle lang yung mga dating mga knowledge, yung mga dating information. So, yun. So, nag-start ako ng YouTube, Agribusiness How It Works kaagad, yun, in mind. Parang kumbaga fluent ka na dun mismo sa Para shortcut. Yes. Mabilisan. Okay. So, sir, nakita ko kasi, 'di ba, parang ang focus nyo is mainly on parang kung paano nakakatulong sa OFWs ang farming. So, in your opinion, paano nakakatulong ang farming na makabalik ang mga OFW dito sa Pilipinas? Okay. Kasi okay. Nung nag-start okay na, andyan na yung subject mo, no? Agriculture. Sino yung target audience? Naman yung next, diba? Alam mo naman natin lahat na ang daming OFW. Actually, based on personal experience, kasi yung nanay ko OFW din.
domestic helper siya sa Hong Kong for 17 years. Oo, so kaya ako nakapag-aral ng college. Ayun. So, dumating yung time na gusto namin siyang pauwiin, hindi siya makauwi. Only because sabi niya wala siyang livelihood sa Philippines. So, yun. So, parang nung ginagawa ko yung concept, gaano kadami yung families na gano'n yung circumstances na ayaw bumalik only because akala niya walang opportunity dito. So, nung branding, 'di ba? Sabi ko yung agribusiness ay business opportunities para sa mga OFW para makauwi, para makasama niya yung family niya sa Pilipinas. So malalim yung hugot. Opo. Talaga pag mga nanay. Malalim yung hugot. Pag nag-vlog ka, dapat malalim yung hugot mo. Kasi yun kung vlog ka lang, May purpose talaga. Oo, hindi matindi yung purpose mo. No, Sir Buddy. Maka-encounter ka lang ng hardship, titigil ka. Pero kung malalim yung pinanggagalingan mo, kahit na mahirap, focus ka sa goal tuloy-tuloy mo. ka. Tuloy-tuloy ka sa goal mo. Okay. Okay. Sige, sir. Kasi ngayon, parang ang nakikita natin, one of the challenges is wala nang new generation farmers or yung mga starters. Para kasi yun nga, they have an impression na pagka farming, parang mamahirap yun. Laging mag-mid ka, mag-low ka. Walang nakafocus sa environment aspect. So, sir, ngayon na nag-YouTube ka and it's a good instrument to inspire people, how do you keep these young people interested in farming? Okay. So yung content ko, binabalance ko siya, no? May regular content na syempre yung audience ko, sabi mo nga, Hindi yung ako medyo Sir Buddy. yung mas edad pero mga mapepera. Yung mga magpapamana ng lupain sa mga anak. Ayan, yung mga audience. But naghahanap din ako ng mga content na mga bata, yung bida. Kaya interesado akong ma-feature ko kayo talaga. Kasi para part 'yun ng para ma-expose na ayan makikita nila minamahal na nila yung meron yung parents na instead na mapabayaan, andyan sila na magtutuloy, ganyan. So marami, inspiring din kasi pag may mga, bibihira yung mga younger generation na na-feature ko, pero pag na-feature ko sila yung malalakas ang views. Manlilibre ka. Sir, may blowout ka sa babalik ka dito. Dapat mag-viral to. Okay. Ano pa ba? Anong message niyo, sir, sa mga inspiring farmers or yung hindi man bata pero yung mga gustong mag-start ng farming? Anong message ko sa kanila? Ang message po sa kanila. Any tips? Hindi siya madali. Hindi siya madali. Ako na-experience ko. Sabi ko nga, hindi farmer by heart ako. 'Di ba? For the longest time ginagawa ko yung producing videos related to agriculture. So, feeling ko ang galing-galing ko kasi alam ko lahat, yung technologies, yung terms, naintindihan ko lahat. Pero nung ako yung nag-try, ay talagang lahat pala ng alam mo kulang pa. Kulang pa. So nung nag-try ako, ang hirap pala. Ang hirap to the point na nakaka-stress, na draining. Kasi akala ng iba, kasi somehow siguro may fault din ang ibang media, ang ibang YouTubers, vloggers na or even the companies related to agriculture na lagi nilang sinasabi na magtanim ka ng ganito kikitain mo. Laging ganon. So yung mindset kayo ng tao, magtanim na ganito, magiging milyonaryo ako. Pero walang nagkukwento in between para makuha mo yung million na income. Walang nagkukwento doon. So nung blinag ko yun doon sa farm, yung realization ko is also the realization of my audience na nagpaplanong mag-farm. So na hindi pala ganon na
ang dami palang hindi lang alam mo dapat yung technical, alam mo dapat yung marketing, alam mo dapat na business, alam mo dapat yung mag-manage ng tao, alam mo dapat mag-budget ng pera para hindi labas ng labas. Mga ganun, ang daming concern sa kailangan malaman. Yun. So kung magta-try ng farming, though promising, no, totoong kikita, pero kailangan equip ka talaga para hindi masayang lahat. Yung dream mo mawala, yung pera mo maubos. Mahirap yung retirement mo tapos uubusin mo diyan tapos mawawala lang, mapupunta lang sa wala. Okay. Sige, ano na lang yung favorite part nyo dito sa Sayonara Bee Farm? Sa experience nyo? Sir, tawa-tawa. Yung durian. Ano po Ang dami masasabi yung sa durian? Oo, ang sarap ng variety, no? Masarap yung variety. Sobrang tamis, no? Bakit nga ba? Ba't ang tamis ng durian nyo? Binalik. It's all in the bees. Okay. Oo. Well, ang pinakagusto ko talaga ay, yun nga, pag bagong farmer kasi, gagad, diba? Gusto, develop. Gustong linis lahat yan. Mga ganyan, mali. So, maganda yung setup na to. Makikita ng tao na hindi mo naman pala kailangan linisan niya kasi hindi naman dinadaanan ng tao. Mga ganyan. So, yung very practical na para less cost, maging mas efficient at mas kikita dapat yung farm. Gusto ko yung farm. Thank you. Kilig. Durian pa mo. Parang may mana. Naghihintay mo ng futuro. Ayan. Sir, ikaw na lang. Exit na kami ng frame. Promote mo naman yung Sayonara. Yeah. Magpakilala ka lang, sir. Tapos visit Sayonara. Parang ano ba to? Yung MTV, ganyan? Yes! Oo, sir. Sige, kahit Ay, malayo sige po, si sir kasi sige po. kakat ko pang reel. Naiya tuloy ako bigla. Medyo layo. Layo pa pa daw. Ayan. Layo pa. Ayan. Center na po. Okay na yan. Anong sasabihin ko? Hi, I'm Buddy from Agribusiness How It Works. Visit Sayonara Bee Farm in Mahay, Laguna po. Visit Sayonara Bee Farm dito sa Mahay, Laguna. Laguna po. Visit Sayonara. Sayonara. Nora. Apo. Nora. Sayonara. Sige lang, sir. Take your time. Okay. Marami ka ng audience. Sige lang po. Ubusin niyo po yan. Baho na kami. Bahay kubo lang. Teka na, conscious. Na-camera shy na siya. Sir, sa amin ka pa nahiya. Oo nga eh. Pa-exitin lang muna natin sila. Baka magkamali ako dito sa Mahay, Laguna. Ang hirap ha? Okay, ako po si Buddy Gansanya from Agribusiness How It Works at ini-invite namin kayong magbisita dito sa Sayonara Bee Farm dito sa Mahay, Laguna. Ayan. Hindi siya sa TikTok. Oh, ako nga walang TikTok. Kaya si Sir ay aking lagi kong pinapanood yung daddy mo. Idol namin si Ay, Sir. thank you po. Sa agribusiness. Pero maliit lang po akong subscriber. Ako din naman, kaumpis ako pa. Maliit lang po yung aking channel. Eh, saan ba pupunta kung nilalaki rin, di ba? Sana po, hindi ng anghel po kayo. Kaya sa Manila. Okay na po tayo. Thank you po. Kali na po tayo. Maganda kina Doc Leo. Maganda. Napanood ko yung Maganda ma'am na. ganda. Sabi ko baka pwede mag-team building ang group Oo. namin. Kakausapin ko. Anytime, sir. Oh. Hello sir. Kumusta po? Nandiyan pa. Pawis na sir. Thanks naman. Ay, congrats ha. Cum laude yung... Ano ngayon? Job hunting. Yun ang reality, reality bites na, no? Hindi na pwedeng, madali na, online. Ah. Ayun, akala ko nandun kami.
Galing yan sa ano nila, farm. Literally, farm to table. Oo. Sir, Sir Lito. Durian yung naaamoy natin. Okay, kasama natin siyempre si Ma'am Sel. Hello po. Ayan, at nandito tayo sa sayo na Nora Bee Farm at Ma'am Sel, anong meron ngayon? Naku, Reunion sir. ba? Ano bang meron? Ito po yung may-ari ng farm. Oo. Nakasama rin natin sa Thailand. second tour natin sa Thailand, si Trisha. Hello po! Nag-invite po siya ngayon na Oo. dalawin ang kanyang farm dito sa Mahayhay, Laguna. Kasi harvest season ng durian. Kaya Ayan. mukha kaming nagkaroon ng reunion doon sa mga sumama po sa tour, second tour ng Inspired Learning Tours. Yan. At Ma'am Sel, no? Opo. Ongoing yung registration ng Yes po. third. Opo. Oo. Excited po kami, imbitahan kayo ulit. Yung aming pong pangatlong tour, we call it the Thai Farm and Agri-Tech Tour. So marami Agri-Tech. po, marami po kasi kaming na-receive na request na technology naman, agricultural technology naman yung focus ng tour. So nakakuha po kami ng slot sa Kubota Farm. Ang Kubota Farm po ay established by the Japanese company and Thai government para maging isang model farm for the entire Southeast Asia. So ito lang po yung Kubota na meron demo farm para sa Southeast Asia. Kasi meron din pong Kubota dito sa Philippines, pero wala po silang demo farm. So ang purpose po ng Kubota Farm ay to serve the entire Southeast Asian region para i-present yung latest technology in agriculture. Ayan. So napakalaki po niya. Ibang-iba ulit yung Yes. matututunan dito. Yes po. Oo. So ma'am, yung mga gustong humabol, paano? Opo, habol po kayo, open pa yung aming. May mga limited slots pa po na available. Pakihanap lang po yung aming Facebook page na Inspired Learning Tours at pwede nyo po kaming i-message doon or you can call us at 0917-506-6876. Ayan. Yun. So, I'm sure maraming silang matutunan dyan, Ma'am Sel. Kaya lang sir, hinahanap ka nila. Hindi, susunod po. Isusunod pong tour kasama ulit si sir. Opo, Medyo opo. busy na ang ating leading influencer Oy, naku in naman. agriculture. Alright. Sana thank po you. makasama po kayo. Ayan. Thank Ma'am you, Sel. Sir Buddy. Okay. Thank you po. Naubos na. Sana tama yung number ko. Kasama natin to yung parang Ilan po? Ako din. Lan. Pwede mo honey. Walang buko. Gusto niyo po? Papawala sa'yo. Hindi na, ako. Dalawang nurse na bakit pupuntahan namin. Kaya bawal masyado maraming dala. Ma'am, yung durian mo ilagay mo sa card. Nilagay ko na sa likod. Hindi ano yun eh. Yung souvenir. Souvenir nga kasi ako kumuha. Ay, rambutan mo na amoy. Ay, ano ba yung inahanap? Durian mo mga amoy sa loob. Tama ang amoy Doon sa labas. Zero ka na. Oo, mga amoy yan. Yan. Sa labas na lang. Bagong pitas pala. Oo nga. Ay, share the blessing. Yes, thank you so much. Si Doc. Ito na. Ito na malaki na. Ito pa. Isang ganun lang. Sige na, kainin nyo na. Ako yung kumain na noon dito eh. Ang dami na. Be, may ganito oh. Like curing sa... Na 2 weeks daw para mas masarap. Like 2 weeks curing. Pero masarap na siya kahit ano eh. Mas masarap pag 2 weeks pa. 2 weeks. 1 to 2 po. Pinukuro siya. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.